Siyempre, very proud tayo kasi mayroon tayong special na bisita ngayong araw na ito. Mula po sa pagiging tagapaghatid ng balita noon ay ngayon ay nanunungkulan na po siya sa gobyerno bilang Undersecretary ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ating po makakasama ang former PTV News anchor na si Undersecretary Joey Gilas. Yes, Gilas, good morning. Good morning. Welcome back. Welcome back. Maraming salamat. Isang malaking karangalan na ngayon ay maging bahaging muli ng Rise and Shine Pilipinas. Well, it's our pleasure na nakasama po namin kayo ngayon and we're very proud of you. Congratulations on your new post. Maraming salamat. Siyempre, yung ganyang congratulations, may kaakibat na responsibilidad yan. Kaya tingnan natin. Okay, pag-usapan natin yan ngayong umaga. Well, paano yung adjustment mo? Unang-una, well, of course, dito tayo sa PTV4, ang expertise natin ay communication, no? At meron ka ring trabaho sa private sector. Ngayon, solely nasa gobyerno ka na. Paano yung adjustment sa buhay mo? I'd have to say that everything that I have done in the past actually led me to where I am right now. Naging maganda yung kombinasyon ng aking masasabi kong training para dito sa aking posisyon ngayon na hinahawakan sa pamahalaan. From the private sector, I learned branding, communications, marketing. I learned the discipline of how it is like to be in the private sector. Alam ko yung larangan ng pagnenegosyo, kung kaya't isa tong magandang paghanda o preparasyon para sa aking pinanghahawakan ngayong portfolio, which is investment and economic affairs. At the same time, as a former broadcast journalist, I was given the chance to have a generalist point of view tungkol sa hindi lamang sa pagbabalita, kung hindi rin sa larangan ng pagnenegosyo dahil I have been a business reporter for the longest time. Oh, yeah. So, dahil dyan, nung ako ay sumabak, ako ay nagpasya na pumasok sa pamahalaan, hindi ko naman masasabing nahirapan ako sa pag-adjust. And things are working out smoothly. Oo, kumbaga, expertise mo rin yan yung usaping ekonomiya at syempre, samahan mo pa nung inyong natutunan sa communications, ay talagang magandang kombinasyon yan sa inyong opisinang hinahawakan po ngayon bilang USEC. Now, tell us about the mandate of the office at ano po ang inyong tungkulin bilang USEC po sa opisinang ito, USEC? Well, in a nutshell, the Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, ang kanyang principal objective is to attract investors into investing in the country. That is trying to convince the world, tell the world that the Philippines is indeed a conducive place for business. This is where their businesses will thrive. Dito lalago ang kanilang mga negosyo. Kaya bahagi ng aking katungkulan ngayon, since I am an undersecretary, I reflect what the secretary does, is actually to convince the world na tayo ay handa na tanggapin ang kanilang pamumuhunan dito sa ating bansa. This is a place for them to thrive. At dahil dyan, isa sa ating layunin ay i-liberalize ang ating mga polisiya para maging mas madali para sa mga negosyante, lalo na galing sa ibang bansa, ang mumuhunan dito sa Pilipinas. Gayon din ang ating panawagan sa ating mga kababayan na merong pagnanais na mag-invest dito sa ating bayan. Aba, mag-invest na po kayo because the Philippines is now among the busiest investment hubs in Asia. Hindi lang busiest, kung hindi progressive. We have so much potential in investing, kaya dito dapat sila maglagak ng kanilang puhunan. Well, then may background sa mass media, si USEC Joey, no? So, information dissemination sa ating mga kababayan at maging sa mga banyaga na subukan nila magnegosyo dito sa Pilipinas. Paano pong strategy ang inyong pinaplano para dito? Well, this is precisely why my office has been created under the OSAP IEA. My office is called the Office of the Undersecretary for Strategic Partnerships and Engagements. Ako yung naatasan ngayon na bumuo ng mga partnerships with different key stakeholders. Makakasama pa nga sa mga key stakeholders na yan, ang mga kagaya natin na mamamahayag. Dahil importante po ang ating role na ginagampanan bilang mga journalists and broadcasters dahil tayo talaga yung nagpapalaganap ng balita tungkol sa ating bayan. So paano ba natin mapoproject ang ating bayan na tayo nga
is there's ease of doing business in the Philippines. Maganda ang ating kinatatayuan as an investment hub in Asia. So not just with the media, of course, I will have to strike partnerships with other groups and make sure that they're engaged with us and eventually hooked to make investments in the country. Okay, so kaisa niyo po kami dyan sa inyo pong pagpapalaganap ng impormasyon. Siguraduhin niyo, tutulungan niyo ako. Opo. Pero malaking tulong rin yung mga biyahe ng ating mahal na Pangulo, Kasi di ba kapag bumabiyahe rin yung ating Pangulo, dyan rin niya sinasabi na, uy, magandang mag-invest dito sa Pilipinas. So malaking bagay yung mga travels ni mahal na Pangulong Marcos. The President is the country's best salesman. Siya talaga yung ang nagtutulak sa ating bansa para malaman ng buong mundo na talagang dito dapat mamuhunan. Importante kasi ang investing When people invest in a country, that will eventually lead to jobs creation. It will create jobs for millions of Filipinos, which in turn will help them support their livelihood. Okay. Well, importante yung public at private partnership, Hindi kakayanin ng gobyerno lang to. Because may background ka sa pribadong mga kumpanya, Paano nakatulong ito para sa bago mong mga responsibilities? Well, isa sa mga pinanghahawakan namin ngayon at actually isa sa aming malaking naging ambag ay ang pagtulong para isabatas ang PPP law. It was able to replace a 29-year-old build, operate, transfer law na sa ngayon ay siyang naging dahilan kung bakit it allowed us to privatize yung rehabilitation ng ating airport. Sino nga ba ang maniniwala na yung ating airport na lagi na lamang pumapasok sa worst airports in the world is now going to be privatized, is now going to be rehabilitated under private hands. This was made possible by our office. Importante yan kasi yun yung window natin, Pagdating dito ng mga banyaga, ang unang makikita yung ating mga paliparan. And very soon, it's not just gonna be yung airports natin dito sa Maynilaan. Next on our agenda is, of course, the same project, this time for the Laguindingan Airport in Misamis Oriental. Nice. Well, kami ay very proud sa'yo. Ang tawag ko nga dito ay Tito Joey, pero ngayon ay Yusek Gilas na ang tawag ko sa inyo. Pwede naman Tito pa rin. Pwede ba rin Tito? Kasi actually, he is a mentor ko talaga, si Tito Joey. Back then, nung ako ay sumasali pa lang sa pageant and of course, dito sa Mascom. So, pag-usapan naman natin konti yung iyong personal na buhay, Wag lang love life, ha? Wag lang love life. Okay, kasi just roughly last year, you took a break, of course, from newscasting. Ano ba ang nangyari and ano ba ang naging pagsubok at paano mo ito nalampasan? Back in 2009, long before I even joined PTV, I have been diagnosed to be a chronic kidney disease sufferer. Okay, meron talaga akong CKD. It runs in the family. In fact, that's the disease that actually claimed the lives of my mom and my brother. So, hindi simple yung kalagayan kong yun. In fact, I'm pre-dialysis stage. Stage 4 out of 5 stages. Pagka umabot ka sa stage 5, idadialyze ka na. Last year, sometime in June, nung nagpa-check ako, sabi ng doctor sa akin, well, kapag hindi mo sineryoso yung kalagayan mong yan, 1 taon na lang ang itatagal ng kidneys mo. Oh. It was a wake-up call. Alam ko, I was enjoying my stay, my job as a news anchor. But somehow, something's gotta give. Kinailangan kong pumili. So sinabi ko, hihinto muna ako sa pagbabalita dahil kailangan kong seryosohin, maghabol sa aking kalusugan. So what I did was to undergo stem cell treatment. Ito yung pamamaraan ng paggamot sa mga sakit na pinagdaanan din ng iba sa mga malalaking personalidad natin, kasama na ang ating ilang mga pangulo na may sakit. Thankfully, the technology which was originally just available in Germany has been brought here in the Philippines. There's EW Villa Medica that actually helped me para maisagawa ang stem cell treatment sa akin. And so, I had to do it. It may have cost me financially, but
the results are amazing. The results have been astonishing so far. Na-regain ko yung strength ko. That's good. Okay. It improved my other organs. Okay, so less stress, less pressure ngayon sa kidneys ko. And this is why I'd have to say na, okay, malakas ang loob ko to take on this new role in government bilang undersecretary. Well, it's good to know na Kaya that nga, you're sana all good and tuloy-tuloy well. At lang. ngayon ay may malaking responsibilidad para sa gobyerno. Well, lastly, no, tayo dito sa PTV, dahil part ka pa rin ng PTV, Oh, Of course. Celebrate 50 tayo ng 50 years. tayo. Meron ka Oo bang naman. mensahe para sa ating mother network? Siyempre naman, ako, I would even attribute what I have actually achieved in government dito sa PTV. This actually provided me with my first taste of government service. Yeah. This network provided me that experience. Now, ang natutunan ko, ang taong bayan talaga, kapag lalo na sa panahon ng kagipitan, it turns to the government right away kasi gusto niyang marinig, gusto niyang maunawaan kung anong plano ng pamahalaan sa buhay niya sa panahong siya ay nagigipit. And PTV po ang kauna-unahang touch point. Ang pinakamalapit sa puso ng mga manonood, ng mamamayan. Dahil ito nga nandun lang sa bahay nila. Diba? Nakakasama nila. And I do hope that through the years, PTV was able to deliver on that, on providing that service to the people, serving as the bridge, as the link between government and the people. Nagawa niya ito ng mahusay. Kabilang na ang inyong ginagawa sa araw-araw. So, aside from thanking PTV, I'd like to wish PTV for it to continue on actually pursuing that service, the service that it does to the public, kahit sino pa po ang nasa harap ng camera at kung sino man ang namumuno sa istasyong ito. Well, Ayan. Yusek Joey Gilas, thank you very much and congratulations Again, again on your new post. And thank you for dropping by dito sa naging unang tahanan mo rin dito sa Rise and Shine Pilipinas dahil naging bahagi rin dito ng ating programa si Sasayaw Yusek ba tayo Joey. mamaya? Pwede. Kaya sana namin mag-host pa uli. Kaso, syempre nagpapagaling si Yusek Joey. Pag medyo mas malakas pa. Tungkulin sa kanyang bagong hinahawak ng post. Thank you again. Maraming Tito Joey. salamat. My pleasure.